makalimutan, gusto ko munang banggitin ang mga taong kailangang pasalamatan dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo matutuloy sa kick-off rally ngayong araw. Unang-una sa lahat, syempre ang ating pinaka-main organizer, Board Member Kirby Salazar. At kung nandyan si BM Kirby, nandyan din syempre ang Kiko Bam Volunteer Center ng Cavite. Gusto din nating pasalamatan ang tulong ni SEC Governor John Vic Remulla, Board Member Abeng Remulla, syempre Mayor Jenny Barzaga. Maraming salamat at ang ating mga kaibigan sa LGU Dasmariñas, kasama syempre ang ating Vice Mayor Rex, saka ang ating susunod na Vice Mayor 3rd. Gusto din natin pasalamatan Governor Athena Tolentino, Vice Governor Shernan Haro, ang aking kaibigan Congressman Roy Loyola, ang aking kaibigan din mga taga-Carmona ba kayo? Ang aking kaibigan din Congressman Oni Ferrer. Ayan, halata. Ay, Tita Teresine, good evening po. At ang aking mga barkada sa Congress, Mayor John Ferrer ng Gentry at Mayor A.A. Advingola ng Imus. Ayan. Asan pa dito ang mga taga-Gentry? Ayan. Kasama ko kanina si Mayor John. Kasama ko din si Mayor A.A. Asan mga taga-Imus? Ang gusto din natin batiin yung mga local officials na kasama natin ngayong gabi. Siyempre sa pangunguna ni Board Member Kirby Salazar, Board Member Chelsea Sarno, maraming salamat po for joining us. Siyempre, Vice Mayor Rex Manggubat, saan nakaupo si Vice? Kasama ko siyang pumunta dito kanina. At ang ating incoming Vice Mayor 3rd, Barzaga, BM Angie Maicana ng GMA City. Mga taga-GMA ba kayo? Councilor Lian Ilagan, maraming salamat. Ayun, nasabi ko na ba lahat? Ayun, nasabi ko na yata lahat. Sana wala akong nakalimutan. Mamaya ko na babatiin yung mga kasama natin. Ibababa ko muna to. Pero ang saya, nasa Cavite ulit ako. Yay! Na-miss niyo ba ako? Yes! 2028! Kasi miss ko kayo. Ready! 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 Alam nyo, tuwing nagagawi ako dito sa Cavite, palagi akong may baon na mga core memory. Tandang-tanda ko ba, yung pinakaunang lapag ko dito, ewan ko lang kung natanda ni BM Kirby, March 4, 2022. Buong araw kaming nag-ikot sa Cavite. Umaga-umaga, parang 7 o'clock yata ng umaga, dito na kami. Ibang klase na agad ang energy na sumalubong sa amin sa Carmona. Nasaan yung mga taga-Carmona? O, naalala niyo ba kung ano ginawa natin? Ano? Hindi niyo naalala. Nag-zumba tayo. Kita niyo na, talo ko kayo. Ako, alalang-alala ko. Magmula sa Carmona, dumaan tayo ng Silang. Tapos, nag-open tayo ng ating headquarters saan? Saan? Dasma! Dito, sa Dasmariñas. May highway! Ako, naalala ko habang parang nag-mini motorcade, nakabukas lang yung pinto ng van namin at maraming mga batang tumatakbo katabi namin.
nakikipag-holding hand sa amin, pilit na hinahabol yung sasakyan. Meron ba dito mga taga-noveleta? Mga taga-noveleta. Bakit parang iisa ka? Nasaan si Joanne? Nandiyan si Joanne kanina. Ayun, nandun si Joanne. Kasi naalala nyo kung anong ginawa natin sa noveleta? Nasa ibabaw ng truck yung ating mini rally sa noveleta. Saan ba? Sa Rosario. Sinong nakakaalala kung asan tayo sa Rosario noong March 4? May mga taga-Rosario ba dito? Ayun. Saan yung meeting natin doon? Sa courtyard ng simbahan. Pagkagaling sa Rosario, pumunta tayo sa Tanza. Meron na dito kung taga-Tanza? Ayan. Nasa simbahan din tayo sa Tanza. Kasama natin yung mga kaparian sa pagdadasal kay Tata Uste. Diba? Pero magmula sa Tanza, papunta na tayo sa Gentry. Yes! Doon na tayo na traffic ng grabe. Dahil malilate na ako sa pagsasalita sa Gentry, napilitan tayong pumara ng motor. Pero parang itinadhana naman na ang napili nating angkasan ay si Sherwin. Yes! Na noon ay hindi pa natin kahanay. Pero kahit iba pa yung presidente niya noon, naihatid nga ako sa rally ng buong buo. Yes! Di ba, Sherwin? Buti hindi mo ako hinulog sa motor. Naihatid niya ako sa rally ng buong buo at on time ako. On time ako nakarating, kaya nung tinawag ako para magsalita, nandun ako. Pero sino ba ang makakalimot nung iconic speech ni BM Kirby? Naalala niyo pa ba yun? Yung maluha-luha na ipinangako sa atin ni BM Kirby, nandito na ang Cavite. Diba? Naalala niyo yun? Naalala niyo ba kung pagkatapos ng rally sa Gentry, kailan ulit ako bumalik? Naku, naalala nyo, May 1, 2022. Asan tayo noong May 1, 2022? Andito sa Dasmariñas, sa labas nitong arena. Yes. Kanina, kasama ko si BM Kirby, saka si Vice Mayor Rex, saka si incoming Vice Mayor 3rd. Sinilip namin from the Mayor's office yung pinagdausan ng rally natin noong May 1, 2022, ang laki-laking lugar. Sabi ko kay BM Kirby, talaga bang napuno natin yun? Nag-uumapaw pa. So, napakarami natin dito sa Dasmariñas, napuno natin yung lugar. Mas malakas na ang boses natin, mas maliwanag na ang panawagan, at mas gigil na ang lahat sa laban. At si Sherwin at ang asawa niyang si Tin, proud Lenny campaigners na noon. Yes! Kung sa Gentry hindi pa, sa Dasmariñas, oo na. At sa katunayan, kasama na sila sa pagtaas ng ating kamay sa entablado. Pero ang hindi nyo alam, nasa sidelines ng stage sa Dasmariñas may aksidenteng nangyari. Papaakyat kami ng hagdan, parang ganyan, nahulog yung hagdan. Buti na lang, nakataas na ako sa entablado, pero yung lahat na kasama ko, pati si Sherwin sa Kasitin, nahulog sila. Buti na lang at maswerte hindi ako nasaktan, pero yung iba naming kasama ilang araw din na naramdaman yung mga sakit ng balakang dahil sa pagkahulog sa stage. Kaya lalong naging memorable yung rally dito sa Dasma. Pero ang mga nangyari dito sa Cavite, bahagi ng pag-uumapaw na alaala ng ating People's Campaign. Sa mga buwan na pag-iikot sa buong bansa,
nakaipon tayo ng mga karanasan na hindi natin makakalimutan at buong buhay natin napapahalagahan. Alam ko na tulad ko, marami din kayong kwentong bitbit sa inyong mga puso hanggang ngayon. Totoo Tama yan. ba yun? Yes! Totoo yan. Yung mga alaala ba nung kampanya hanggang ba ngayon, bitbit nyo pa rin sa mga puso nyo? Correct! Diba? Parang 3 taon na pala yung lumipas, pero pag inaalala natin, parang kahapon na. Diba? So mula sa iilan, lumawak ang ating hanay. Naalala ko, nung nag-uumpisa pa lang, parang daan-daan pa lang yung mga kausap natin, naging libo na, hanggang nung malapit na magkampanya, malapit na mag-eleksyon, umaabot na tayo ng milyon. Milyon. Grabe. Hindi ko sukat akalain na napakarami pala sa inyo ang naghihintay lang sa mga sulok. Sumisilip, nag-aabang ng tiyempo, at nag-iimbak ng lakas ng loob para magpahayag at makilahok. At nang tumapak na sa liwanag, talagang lumakad kayo ng katabi namin, pasulong, sa paghahangad na imulat ang mata ng mas nakararami. Doon natin napatunayan na ang tapang at pag-asa sadya palang nakakahawa. At mas mabilis itong kumalat kapag tulong-tulong tayo sa pagbabahagi nito. Nag-ambagan tayo kung anong makakaya. Naalala niyo ba nung kampanya? Diba, ang kadalasan sa kampanya, parang naghihintay lang tayo sa kandidato. Naghihintay tayong bigyan tayo ng tarps, naghihintay tayong aputan tayo ng t-shirt, naghihintay tayo ng order ng kandidato natin kung anong kailangan natin gawin. Pero nung kampanya natin, Tayo yung namimigay. hindi na tayo naghintay. Diba? Lahat tayo nag-iisip, ano kaya yung Bibigay. maiaambak ko. Yes. Totoo yan. na yung una Yes. yata, yun yata yung unang kampanya na pambihira kasi ang tarpaulin binibenta sa Shopee at mabenta siya. Yes. Diba? Pati t-shirt. At kahit anong campaign merchandise, yung creativity natin, bigang-biga talaga. Diba? Eto na siguro yung kampanya na napakaraming mga murals at nakakatuwa Ay, po. dahil alam niyo ba Sige hanggang po. ngayon, pag nadadaanan ko yung mga murals, talagang hinihintuan ko pa din at pinipicturan ko. Kasi alam mo na labor of love talaga yon para sa bayan. Sige lang po. Kumatok din tayo sa mga bahay-bahay. Sino ba dito yung nakaranas Ingat na po kayo. mag-house to house? Ingat po. Diba? Tapos, kadalasan, yung mga nag-house to house, karamihan sa inyo dati namang mahiyain. Di ba? Parang never na na-involve sa campaign before. Pero Oh, yeah. bigla na lang, ang lakas ng loob mag-house to house. Di ba? Meron sa ating mga nag-ikot sa palengke, meron sa ating mga tumambay sa mga terminal ng jeep at tricycle, at sinuyot natin yung mga komunidad. Hinarap natin ang bawat Pilipino, iba man ang kanilang paniniwala, para ialay ang pag-asa at hikayatin sila na buksan ang isip at makiisa. Tumawid din tayo lagpas sa ating mga kinasanayan. Puso sa puso, Pilipino sa Pilipino. Pero, sa likod ng ating galak, sa ating mga rally at pagtitipon, talagang prinsipyo ang nagpalakas sa ating mga loob at sa ating hanay. Diba? Pinagbigkas tayong lahat ng iisang pangarap. Ano ang sabi natin dati? Ang isang gobyernong tapat, Angat buhay lahat! aangat ang buhay ng lahat. Naalala niyo ba Aangat din? ang buhay ng lahat. Ipinaglaban natin na bigyan ng bagong buhay ang ating bayan. Marami sa atin talagang nangahas
na tumindig laban sa mas malalaking makinarya at interes. At kasama namin kayo sa bawat sandali. At saksi din ako sa pag-aalay nyo ng buong puso sa ating kampanya. Buhos at lubos sa talento, sa husay at tapang. Kaya habang buhay kong ituturing ang karangalan na sa laban natin noong 2022, minahal nyo ako at pinagkatiwalaan. Pero alam ko na hindi niya naman yung ginawa para sa akin lang. Sa panahon na yun, tumayo lamang ako bilang isang simbolo ng pangarap natin para sa bayan. Di ba? Kaya napakalakas ng loob ninyo dahil yun ay pagmamahal sa ating bayan. Tama. Ngunit may kasabihan na kapag matindi ang pagmamahal, malalim din ang maiiwan na sugat. Tama. Tama? Tama. Tama. Kaya nang hindi umayon sa atin ang tadhana, napakaraming luha ang bumuhos. Yes. Sino ba dito yung umiyak? Siguro kasabay nito yung pagtanong, pagtanggi at pagbabakasakali. Marami siguro mga hinanakit at paghihinayang. Ramdam ko naman ang mga agam-agam. Kinikilala natin ang lahat ng ito bilang bahagi ng pag-ibig na masidhi at nag-uumapaw. Alam ko na para sa marami, hindi pa nawawala ang kirot ng pagkabigo. Sabi ng iba, grabe naman, 3 years na, hindi pa din nakakalimutan yung heartbreak. Mas malalim daw ang pagmamahal, mas malalim din ang sugat. Diba? Pero pagkatapos ng nakaraang halalan, talagang hindi maiwasan na makaramdam ng mga pagkadismaya sa mga nangyari. Napapansin nga natin, tuwing may sasabog na issue sa ating bayan, parang hindi maiwasan ng iba magsabi, sabi ko na sa'yo. At nakikita natin sa Facebook, mahilig pa din tayong maglabak ng mga resibo. Yes! At mag-post ng mga throwback, diba, ng ating mga plano para sa gobyerno. At kasama nito, paminsan ang paghuhusga sa mga kababayan natin na hindi tumugon sa ating panawagan noon. Pero, hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. Yes! At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections, kung saan may pagkakataon muli tayong palakasin ang ating hanay. Nakita na natin na sa loob ng mga nagdaang buwan at taon, napakahalagang plataforma nito para unting-unting basagin ang pananamantala sa taong bayan. Ang patunay nito, si Senator Risa Hontiveros. Yes! Na alam natin tunay na tumitindig para sa interes ng
mga Pilipino. Proud tayong lahat sa kanyang performance sa Senado. Pero di ba, mas gagaan ang laban pag meron siyang kasama. Yes! Kaya ang susunod na atas para sa atin lahat, bigyan natin si Senator Risa ng mga kaalyado at katuwang. Mga kapwa niya matitino at mahuhusay. Nagtitindig kasama niya sa lahat na laban. Magagawa natin ito ngayong 2025. Iupo natin sa Senado ang dalawa sa ating pinakamasigasig na mga kasama. Unang-una, number 5 sa balota, Senator Bam Aquino. Yes! Kampiyon ng libreng edukasyon at siguradong trabaho. Higit pa sa husay, si Senator Bam, parang hindi na ako sanay na matagal magsalita, nawawala na ako ng boses. Kulang sa practice. Higit pa sa husay, si Senator Bam ay masasandalan sa pinakamalalaking laban. Alam na alam ko ito dahil siya yung aking naging campaign manager nung ako ay lumaban for the Vice Presidency sa 2016. At siya ulit ang aking piniling campaign manager nung ako napalaban noong 2022. At bagamat marami ang mga hamon na ating hinarap, kampante ako dahil siniguro niya na maayos ang lahat. Ganyan ang senador na kailangan ng taong bayan. Mahusay at maaasahan. At syempre, kilalang-kilala niyo ito. Ang ating partner sa ating makasaysayang People's Campaign. Yes! Number 51 sa balota, Senator Kiko Pangilinan. Woo! Ang masisiguro na hello pagkain, Goodbye, gutom! pagkain sa mas mababang presyo. Tapat sa tungkulin at batak na sa serbisyo. Nung napasabak ako noong 2022, naalala niyo ba yon? Last minute ako nagdesisyon. Last minute ako nagdesisyon, pero si Senator Kiko ang unang-unang pumasok sa isip ko na maging kasangga sa laban. Handang-handa na siyang tumakbo noon bilang senador. Kompleto na yung kanyang mga cards for senator. Pero isinantabi niya ang sariling ambisyon para samahan ako sa pakikipaglaban para sa bayan. And after ko siya nakasama ng mahabang panahon ng kakampanya, alam kong hindi ako nagkamali. Napakabuting tao, honest, saka maaasahan na kasangga. Ganyan ang senador na kailangan natin. Yung sasamahan ka sa hirap at sa ginhawa, mula umpisa hanggang sa dulo. Kung kumandidato siya noon bilang senador, siguradong-sigurado na sana. Pero isinantabi niya ang kanyang ambisyon sa isang laban na walang kasiguruhan. At yun ang isang pagpapatunay kung gaano kalalim ang pagmamahal sa bayan. Sina Bam at Kiko ay dalawa sa pinaka-matitibay na patunay na ang tunay na nagmamahal, hindi ka lolokohin, hindi ka iiwan, at hindi ka susupuan.